Simba na tayo guys. Maaga tayong nagising ngayon. Dito tayo ngayon sa Baklaran. Okay, magsisimba na tayo. Maglalagay tayo ng ating mukha kasi mamaya init eh. Mumurahin lang ito guys oh. Wala lang ito. Pag-protection lang sa init ba. Yan, ito yung gamit ko. Ito lang, wala na. Ito. Simba na tayo. Dito tayo ngayon sa Baklaran. Dito sa bahay ng anak kong isa. Tapos pagkatapos ng simba, go to back Cavite. Kasi itong bahay na ito, sa anak kong isa. So, yung anak ko dito, yan. Yan. Ayan o. Ayan, kahit saan ako magpunta, kasama ko yung apo ko. O, ayan o. Yan o. Ayan. Okay? Good morning! Good morning, good morning, good morning. Tayo ay pupunta ng Baklaran. Sana tayo lahat magsisimba po tayo. Ibibigay po natin sa ating Panginoon ang 1 hour para sa Kanya. 6 days ang para sa atin. Binigay sa atin ng Panginoon. 6 na araw. Diba? O, napakadami ang sa atin ng binigay ng ating Panginoon kasi napakabait ang Diyos sa atin. Kaya lamang tayo para makahanap tayo ng ikakagabuhay natin. Yun. So, pag-araw ng linggo, para naman sa ating Diyos, ibigay naman natin. Isang araw lang ang para sa ating Panginoon. O ikumpara sa 6 days ang para sa atin. Diba? So, alam mo guys, ito lang ang ano ko. Ang hirap-hirap ng buhay ko. Sobrang hirap. Pero, sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Diyos, ako ay hindi ko naman sasabihin na mayaman ako. Ayun, yumaman ako dahil ako ay nagsiserve sa Diyos. Ako ay nagsiserve sa kapwa na walang hinihintay na kapalit. Hindi po. Hindi po ako yumaman. Kundi mayroon akong buhay ngayon sa pamamagitan ng pagsiserve ko sa simbahan ng libre. Sasabihin ko na mayroon akong buhay ngayon na tahimik at saka magaan na po ang aking pamumuhay ngayon kaysa dati na hindi ako palasimba. So, sa lahat ng hindi naniniwala na magsimba o kahit hindi naman ako palasimba, mayaman naman ako, ganda naman ang buhay ko, no. No. Paano yan sa kabilang buhay? Oo nga. Alam mo, pinapabayaan tayo ng Panginoon sa ating buhay dito sa mundo, dito sa ibabaw ng mundo. Habang tayo nabubuhay, binigyan tayo ng Panginoon upang magpasya, isip, at saka bahala ka nang mag-isip kung ano ang gagawin mo sa buhay. Yun.
hindi ka pinipigilan, gagawa ka man ng masama, hindi ka pinipigilan, gumawa ka man ng matino. At saka alam mo guys, noon, hindi talaga ako palasimba. Ang katuwiran ko, bakit? Nagsisimba naman ako, bakit ako magsisimba? Nagdadasal naman ako sa bahay. No, hindi yung katiwiran. Bakit? Hindi ako palasimba. Bakit? Gumaling ako. Yun, sa sakit ko. Ganun. Yun ang katuwiran ngayon. Sa dami ng pasensya na po kung mayroon po akong natatamaan. Pasensya na po kasi in-explain ko lang po yung kung ano ako noon. Parang buhay ko lang ang sinasabi ko sa inyo. Wala po akong sinasabi kung kayo, wala po akong minimension na pangalan. Ang experience ko lang noon, ang isi-share ko lang sa inyo mga guys. Kasi noon hindi talaga ako palasimba. Ang katuwiran ko, bakit pa ako magsisimba? Nagdadasal naman ako sa bahay. Wala namang nangyayari sa akin na masama. Oo nga, pagdating mo doon sa langit, pagdating mo sa kabilang buhay, ano ka ngayon? Alam mo, paano yan kung tatanungin ka? Nandun ka na sa kabilang buhay, paano kung tatanungin ka? Anong nagagawa mo sa nung nabubuhay ka pa? Anong nagagawa mo doon? Anong may sagot mo? Hindi ka rin sinungaling doon sa taas. Kasi lahat ng kilos mo, lahat ng ginagawa mo dito sa ibabaw ng mundo, kung tayo ay nabubuhay, naka-record yun. Lahat. Lahat. Oo. Hindi ako against dyan na hindi ako papayag dyan na karamihan sa sinasabi ngayon na kahit hindi ako nagsisimba, hindi ako palasimba, ang ganda naman ng buhay ko, marami naman akong pera, wala naman akong sakit. Oo, kaya hindi ka binibigyan ng sakit, kahit patuloy kang gumagawa ng masama, mahal ka pa rin ng Panginoon. Binibigyan, kaya hindi ka pinarusahan ng Panginoon, hindi natin naramdaman na kahit hindi tayo palasimba, kahit masama ang ugali natin, kahit patuloy tayong gumawa ng masama, okay para man ako, marami naman akong pera, ganun, mayaman naman ako at nasusunod ko ang gusto ko kahit hindi ako palasimba. No, binibigyan ka lang ng chance ng Panginoon hanggat babalik ka sa Kanya. Kasi ganun ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Patuloy nila tayong minamahal kahit tayo ay makasalanan at patuloy tayong binibigyan ng yung magandang kahit hindi tayo palasimba, maganda pa rin ang buhay, ganun ang katuwiran. Kahit hindi palasimba, maganda naman ang buhay ko. Wala naman kaming sakit. Bakit yung palasimba, palagi sa simbahan, may sakit naman? Kahit may sakit, yung nagsisimba, kahit may sakit, kahit may problema, okay lang yan. Kasi, hindi yan ang dahilan na ikaw ay may manghina, pupunta ng simbahan kasi may sakit ka. May binibigyan ka pera ng problema, hindi po yan katuwiran. Kasi, mga pagsubok lang yan sa buhay. Hindi naman ibibigay sa iyo kung hindi mo kaya. Yun. Kaya please, hindi ko naman kayo matuturuan kasi kanya-kanya tayo ang buhay. Ang masasabi ko lang sa inyo, mga kapatid, bigyan po natin ng time ang Diyos.
please, nakikiusap po ako sa inyo. Ibigay po natin ang araw ng linggo sa ating Panginoon. Yes, napakadaming problema. Kahit tayo ay nagsisimba, ang daming problemang dumating. Pero, ako, dami kong problemang dumating sa buhay ko. Pero, hindi pa rin ako, patuloy pa rin ako na nagsisimba, nagsiserve, na walang hinihintay na kapalit. Patuloy pa rin ako. Kahit sa dami ng problema ko, hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Simba pa rin ako. So, sana tayo ay makapagsimba ngayon. See you later, guys. Punta na ako ng simbahan. Kasi sa araw ng linggo, para talaga sa Diyos. Ganun ang buhay ko. Pero alam mo, hindi ko sinasabi mayaman ako dahil nagsisimba ako palagi. Nagsiserve ako. Nasa simba, taong simba na ako, mayaman ako, hindi ko sasabihin. Pero mayroon akong magaan po ang aking pamumuhay. Yes, galing po ako sa hirap. Sobrang hirap, guys. Sobrang hirap ang buhay ko. Pero, dahil sa binigbigyan ko ng time ang Panginoon, hindi ko inaangkin lahat, ang araw, oras, hindi ko inaangkin yan. May time talaga ako sa Diyos na pupunta ng simbahan. Kung ano man ang, hindi natin sasabihin, pumupunta sa simbahan, ang pangit naman ng ugali. Oras-oras nasa simbahan, ang pangit naman ng ugali. No, kasi ang dyablo, ang ginagamit para hindi kayo pupunta sa simbahan, ang ginagamit ng dyablo, yung nandyan sa simbahan. Yun, ang ginagamit ng dyablo upang kayo ay hindi makapagsimba. Oo. Simba pa rin kayo. Punta pa rin kayo sa araw ng linggo, magsisimba pa rin kayo. Kahit yung nakikita nyo na sa simbahan, hindi maganda, wag nyo yan titingnan. Kasi ang dyablo, hihilahin kayo kung ano-anong mapansin nyo sa taong taga-simbahan, kung ano-anong makikita nyo, ang taong simbahan, ang palaging nasisimba, masama ang ugali. Hindi. Ang dyablo. Yan, ang nag-uutos alam mo, ang sabi ng dyablo, ang sabi ng demonyo sa'yo, sa atin, wag kang masisimba. Tingnan mo yung taga-simbahan. Palagi sa simbahan, pero pangit naman ang ugali. Paglabas sa simbahan, bakit ka pupunta sa simbahan? Para sa ibang tao ba? Kaya ka nagsisimba para sa ibang tao? No, para sa sarili mo. Ganun ako, guys. Yes, ganun ako. Ultimo nga ako Hindi nga ako hindi ko inaamin kahit taga-simbahan ako, kahit palagi akong nagsisimba, makasalanan pa rin ako. Ako po ay makasalanan. Ang simbahan po para po sa makasalanan. Hindi po tinatayo ang simbahan para sa mga perpekto na tao. Kaya nga may simbahan para sa ating makasalanan. Yun. Di ko inaamin, ako ay nagsisimba palagi. Wala na akong kasalanan. Ako po ay may kasalanan. Ako po ay makasalanan. Kaya po sa araw ng linggo ay magsisimba po ako at hingi po ako ng tawad sa Panginoon upang ako'y mapapatawad. At magpapasalamat ako sa pagigising ko sa umaga ay muli akong binigyan ng panibagong buhay. Yun. Sige, punta na ako ng simbahan. Bye-bye.